Humingi na ng paumanhin ang Philippine National Police dahil tila wala munang mapipiga ang publiko kaugnay sa mahalagang impormasyon na hawak nila kaugnay sa pagkakasabat ng malaking bulto ng illegal na droga sa Batangas nitong nakaraang linggo. Paliwanag ng PNP, pinagbawalan sila na maglabas ng impormasyon sa gitna ng kanilang case build-up. Matatandaang hanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin sa marami kung sa paanong paraan nakuha ang mga droga. Kasama ang proseso ng pagmamanman ay tila kulang na kulang rin. Gayunpaman, halos iisa lang din ang kinakanta ngayon ng mga otoridad, ang isang nakabibiging katahimikan. I really cannot give specifics because I'm under strict instruction not to give any more details. Yan na rin po ang utos po kasi ng mga prosecutor for us to refrain from giving too much information so as not to, again, compromise the ongoing case build-up. Matatandaang mismong si Pangulong Bongbong Marcos ay humingi rin ng dispensa na hindi muna sila magbibigay ng anumang impormasyon sa biglaang pagsulpot ng mahigit 1 toneladang shabu na ito. Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasapat at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. Una nang nabatid na hindi lang isang sospek ang maaaring nasa likod ng droga na ito. Dahilan para bumuo ang PNP ng Special Investigation Task Group para sa mabilis na pagtukoy sa mga posibleng iba pang sospek at totoong pinagmula ng naturang malaking kontrabando. And this is the primary reason why we were requested by prosecutor and case not to divulge too much information because we are on the process of conducting case build-up po to establish po the ownership ng yacht, yung pong ownership po ng mga vehicle, ng mga subject vehicles po natin. Sa kabilang banda, tila hindi naman sang-ayon ang kilalang political vlogger na si Sas Rogando Sasot sa patuloy na pananahimik ng mga otoridad lalo na sa estado ngayon ng driver suspect na si Al Michael Zarate. Si Al ang nahuling nagmamaneho ng photon van sakay ang mahigit na 1 tonelada na shabu na galing di umano sa isang yate sa Nasugbu, Batangas. Sinabi ni Sasot na hindi man lang napag-uusapan ang buhay ng sospek at mga koneksyon nito sa politika para magkaalaman kung sino ang nasa likod ng malaking droga na ito. Matatandaang hindi lang kay Sas maririnig ang pagkadismaya sa biglaang paglabas ng droga na ito sa Batangas. Gayon din ang marami sa ating mga kababayan sa social media na tilaan nila isang malaking palabas lamang ito para pagtakpan ang kapalpakan ng pamahalaan sa iba't ibang issue sa lipunan. Pinakahuling impormasyon na ibinigay ng PNP isang dating sundalo ng Estados Unidos si Zarate. Umalis sa Pilipinas si Al noong 8 taong gulang pa lamang ito at pumasok sa US Army noong 1997. Umalis siya sa US Army noong 2005 at umuwi sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo ito ng isang fitness center sa Maynila kung saan mga bigaring personalidad ang mga kliyente nito.